ang Old Covenant o daan pakigsaan, Israel ang gitagaan. Ang bagong pakigsaan, Israel gyapon ang gitagaan. Ayaw usba ang Biblia. Ano yung dungagaman ninyo ang gitagaan mga hinti dili mga Israel? Yung magkutlo-kutlo dahil nga, kamo nagpaka-Hudiyo, pero sinaguga di mo ni Satanas. Wala ba mo mahibalo nga ang tanan Biblia? Gikan sa Hudiyo, Roma 3:1. Gikan sa Hudiyo, walay ato. Kung imo ning dawaton niya mo, ingon dahin ka, nga dili kang Hudiyo, ayaw na lang dawata ang Biblia, kaya ang tibuok Biblia, gihatag sa mga Hudiyo. Sana to Roma Kapitulo 3, versikulo 1, nag-ingon igsoon, 3:1, ato makita dire. Okay? 3:1 nag-ingon. Unsa man di ay ang bintaha sa pagkahudiyo, unsa may kapuslanan sa sirkonsisyon, daghan bisan asa ipaagi una sa tanan, ngadto sa mga Hudiyo, gipiyal ang pulong sa Dios. Gikan sa Mises ngadto sa Malakay, gipiyal sa mga Hudiyo. Gikan sa Mateo ngadto sa Revelation, gipiyal sa mga Hudiyo. Pangutana, kung dili ka musunod sa New Testament nga gikan sa Hudiyo, unsa may imong libro? Sa matingala kung ayaw na kaiyan sa Hudiyo, unsa lagi ato libro? Wala ato Yan is mga Hudiyo tanan. Walay supak nga ang pulong sa Dios or ang balaang kasulatan kanang mga sinulat nga pulong sa Dios gipiyal o gihatag ngadto sa gitawag og mga Hudyo. Ngano man kay mao man ay kamatuoran, mao man ay gisulti sa balaang kasulatan og nalatid pud usab sa gitawag og kasaysayan. Ang question ang nagkaruntoy kung naa ba mo'y labot anang mga Hudyo. Kay kung imuhang ipilit ang imong pangunahon lang, sige, Hudyo gitawag ining gitagaan. Ang problema ana nganong naaman ka sa sektang gitukod og Amerikano. Nga ang kanang sektang gitukod og Amerikano wa man napiyali sa Dios sa iyahang gitawag og pulong. Ngano diha man ka nagpasakop? Ngano diha man ka nagpapastoy-pastoy sa sektang way koneksyon sa gitawag og mga Hudyo. So therefore, wala may katungod nga mogamit anang balaang kasulatan. Wa may katungod nga magtudlo-tudlo mahitungod anang balaang kasulatan. Ngano man kay ang gipiyalan sa sinulat nga pulong sa Dios mauman ang mga Hudyo. Iyang pangutana basi unya og balihon na sabta ining atong higala nga pastoy. Unsa may kanambigitan pud sa gitawag og Romano Katoliko diha sa Biblia nga Hudyo man ang gitagaan sa gitawag og gipiyalan sa pulong sa Dios. Remember nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, historically and biblically speaking, gitukod ni Kristo nga Hudyo. Mo na ang simbahan Katoliko na ay katungod nga mobasa, na ay otoridad nga mo interpret. Ngano man kay again ang pulong sa Dios una gipiyal sa mga Hudyo, pagkahuman si Kristo nga Hudyo nagtukod niining mong simbahan na og siyempre kay iya man ng simbahan, ang simbahan niya mismo nga gitukod og Hudyo nga si Ginoong Jesucristo. Mo inisulti nga tuuhan kining maong mga libro ang Old and New Testament nga sinulat nga pulong sa Dios. Mapagtuon gud mo ang balaang kasulatan, di ba? Kada dingingon ni Kristo, ako gyud ang ginabalik-balik always. St. Matthew chapter 16 verse 18, et forte infernon prevalebant adverse iam. Even the gates of hell shall not prevail against it. Then ingon pa ni Ginoong si Kristo, I will be with you always till the end of time. St. Matthew chapter 28 verse 20. Panyawa may lang simbahan nga tawag in makatudlo nga kanang iglesia may exist from the first century until now. Walay lain ang simbahang Katoliko. So buti pasabot kanang giingon nga pagpiyal sa pulong sa ngabto sa mga Hudyo, tinuod ka na og ang perfection, ang paghingpit ni anang maong gitawag og pagpiyal ang atong Ginoong Jesucristo. Yan na si Kristo nagtukod og iglesia, nagtukod sa simbahan, ug kanang simbahan na mao ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, wala ni lain. So therefore, ang Katoliko sa karon nga panahon sa Bagong Testamento siya ang gipiyalan. Nga naman kay si Kristo man ang nagbuot. Magbitaw nga basahon niyo ang history, ang mga apostoles, mga Catholic writers, ug kanang New Testament usa ka naka Catholic written scriptures. dili Seventh-day Adventist nga naman, Seventh-day Adventist kalayo ra in taon ana nila 1863. Mo na nga
kini implied nga ni angkon si pastoy nga wa sila katungod nga magbasa-basa, mag-interpret, magtulo-tudlo, mahitungod sa Biblia. Nga naman, kaya man ni connection sa Lasodyo. Wa man sila connection. Yang simbahang Katoliko, tungod ni Kristo. Kasi si Kristo man ang founder ni ini, naa siya connection in the sense kang Kristo nga magtutukod ni ining maong gitawag og iglesia. Ug may gisugo niya, panlakaw kamusta ng katawhan, paghimo mo mga tinun-an, bautismo sila sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo, ug tudlo sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Wala ilaing gisugo ana, ang simbahang Katoliko ra. Seventh Adventist, sulpot lang man na. Muna nga, mutuo mo aning pastuya, bali sa grasya gud yung kalag, may impyerno yun. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.